isang tasa ng tsa. Akala ko'y pagmamahal, lason pala ang laman. Habang sinesilbihan ko sila ng buhay at kalinga, sa likod ko'y pinaghahati-hatian na pala nila ang aking ari-arian at hininga. Lorenzo, asawa ko, at Elena, pinsan ko. Hayop kayo. Pero nagkakamali kayo kung akala ninyo'y baliw na ako. Maghanda kayo, dahil ang babaeng binaliwala ninyo ang siyang tatapos sa inyong maruming laro. Sino nga ba ang tunay na hibang? Isang tasa ng tsa. Akala ko'y pagmamahal, lason pala ang laman. Habang sinesilbihan ko sila ng buhay at kalinga, sa likod ko'y pinaghahati-hatian na pala nila ang aking ari-arian at hininga. Lorenzo, asawa ko, at Elena, pinsan ko. Mga hayop kayo, pero nagkakamali kayo kung akala ninyo'y baliw na ako. Ang babaeng binaliwala ninyo ang siyang tatapos sa inyong maruming laro. Sino nga ba ang tunay na hibang? Huwag kang mainip. Mahal ko. Konting patak pa ng puting pulbos na yan sa tsaan niya gabi-gabi at tuluyan ng magdidilim ang paningin ni Dalisay. Ang akala ng lahat, nababaliw na ang magaling na doktora. Pero ang totoo, tayo ang magmamana ng lahat ng iniwan ng mga magulang niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalas na bubog na bumaon sa pandinig ni Dalisay. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo sa labas ng pintuan ng sarili nilang silid. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bandehado ng mainit pang bibingka. Iyon ang paborito ni Lorenzo. Masaya niya itong niluto. Pagkatapos ng mahabang oras sa klinika, iniisip na ito ang magpapasaya sa pagod na asawa. Ang usok mula sa kakanin ay mabango at tila nagdadala ng init ng tahanan. Ngunit ang malamig na boses ni Lorenzo ay tila yelong dumaloy sa kanyang gulugod. Sumunod ang isang mahinang hagik-hik, isang tunog na kilalang-kilala ni Dalisay. Iyon ang tawa ni Elena. Ang pinsan niyang itinuring niyang kapatid, ang ulilang pinatira niya sa ilalim ng kanyang bubong at ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim. Siguraduhin mo lang, Lorenzo, dahil sawang-sawa na akong magpanggap na tagapagsilbi sa bahay na ito. Gusto ko nang isuot ang mga alahas niya nang hindi nagtatago. Gusto ko nang maging reyna sa tabi mo nang walang Dalisay na nakaharang. Nararamdaman ni Dalisay ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng bandehadong hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pintuan at isampal sa kanila ang katotohanan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging estatwa sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Bakit? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at pagmamahal ang siyang naghahanda ng kanyang libingan? Tumingin siya sa bandehado ng bibingka. Ang puting asukal na nakabudbod sa ibabaw nito ay biglang nagpaalala sa kanya sa puting pulbos na binanggit ni Lorenzo. Isang tasa ng tsaa tuwing gabi. Ang ritual ng pag-aalaga ng kanyang asawa. Ang dahilan kung bakit tila nawawala siya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang buwan. Ang mga sandaling nakakakita siya ng mga aninong hindi totoo. Ang pagkalimot sa mga pangalan ng kanyang pasyente, ang panghihina ng kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng scalpel. Lahat ng yon ay hindi pala sakit. Iyon ay isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Isang gulat na tunog ang pilit niyang pinigil sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, ay tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa pintuang yon ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi niya binitawan ang pagkain. Hindi niya hinayaang lumikha ng anumang ingay ang kanyang mga paa sa makinis na sahig na gawa sa nara. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas
sa matinding pagpipigil. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang sala, kung saan nakasabit ang kanilang malaking portrait bilang mag-asawa, tumigil si Dalisay. Ang kanyang mukha sa larawan ay puno ng saya at inosenteng pag-ibig. Ngunit ang mukhang anino na lamang sa salamin ngayon ay puno ng isang uri ng sakit na walang gamot na makakapagpagaling. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at magulong tibok ng kanyang sariling puso na tila isang batingaw sa katahimikan ng gabi. Ilang gabi pa kaya ang natitira bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking kaisipan? Ilang tasa pa ng tsaa ang kailangan kong inumin bago ako maging ganap na bilanggo sa sarili kong mundo. Narinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto mula sa silid. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang babala ng panganib. Agad niyang ipinunas ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at pilit na kinalma ang kanyang paghinga. Kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais ng bumigay at sumuko sa pait. Dalisay, mahal, ikaw ba yan? Bakit gising ka pa at nandyan ka sa dilim? Ang boses ni Lorenzo ay kasing tamis ng pulot, punong-puno ng pagkalinga at pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Dalisay, iyon na ang pinakanakakatakot na tunog sa mundo. Isang tinig na nanggagaling sa isang halimaw na nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Dahan-dahang lumingon si Dalisay, pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na maskara ng katatagan, habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas na kumawala sa kanyang dibdib. Ang anino ni Lorenzo ay humahaba sa sahig ng pasilyo, tila isang madilim na galamay na handang lumamon sa kanya. Sa kanyang mga kamay, ang bandehado ng bibingka ay tila nagbabaga, ngunit nanatiling matatag ang kanyang pagkakahawak dito. Nagugutom kasi ako. Mahal, naisipan kong ipagluto ka ng merienda. Sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang natural na reaksyon na sa tingin ni Lorenzo ay dulot ng kanyang sakit. Ngunit sa totoo ay bunga ng nag-aalab na puot. Lumapit si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng mapanlinlang na awa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Hinawakan niya ang balikat ni Dalisay, isang haplos na dati ay nagbibigay ng kaligtasan sa doktora. Ngunit ngayon ay tila kagat ng isang makamandag na ahas. Salamat, Dalisay, pero alam mo namang kailangan mong magpahinga. Ang sabi ng doktor, ang pagkapagod ay nagpapalala sa iyong mga ilusyon. Ilusyon. Pag-uulit ni Dalisay sa kanyang isipan, isang mapait ng ngiti ang muntik ng kumawala sa kanyang mga labi. Ang katotohanang narinig niya kanina ay hindi ilusyon. Iyon ang pinakamalinaw na realidad sa kanyang buhay. Halika na sa kusina. Ako na ang magtitimpla ng tsaa mo. Kailangan mong uminom para kumalma ang iyong isipan. Pagpapatuloy ni Lorenzo habang marahang iginagaya ang asawa patungo sa maliwanag na bahagi ng bahay. Sa kusina, nakatayo si Elena malapit sa lababo. Pilit na itinatago ang pagkagulat sa biglang paglitaw ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa pulang bestidong suot niya. Ang bestidong pag-aari ni Dalisay bago siya mabilis na kumuha ng isang apron upang itago ito. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Elena kay Lorenzo. Isang senyas na puno ng panganib. Ate Dalisay, bakit gising ka pa? Akala ko ay mahimbing na ang tulog mo. Wika ni Elena sa tono ng boses na nagkukunwaring malambing. Ngunit ang bawat pantig ay may halong pangungutya. Hindi sumagot si Dalisay. Pinanood niya ang bawat kilos ni Lorenzo. Ang tunog ng takure na sumisitsit dahil sa kumukulong tubig ay tila isang hiyaw ng babala. Kinuha ni Lorenzo ang paboritong tasa ni Dalisay, ang tasang regalo pa ng kanyang yumaong ina. Nakita ni Dalisay ang mabilis na pagkuha ni Lorenzo ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Ang pagbubukas ng takip nito ay hindi lumikha ng ingay. Ngunit sa mata ni Dalisay, ang bawat butil ng puting pulbos na nahulog sa tasa
ay tila mga bato na bumabaon sa kanyang libingan. Ipinatong ni Lorenzo ang tasa sa harap ni Dalisay. Ang usok mula sa chamomile tea ay umaalingasaw. Dala ang bango na dati ay nagpapatulog sa kanya, ngunit ngayon ay amoy ng pengtataksil. Inumin mo na ito, mahal, para mawala ang mga boses na naririnig mo, utos ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Dalisay, naghihintay ng anumang senyales ng paglaban. Nararamdaman ni Dalisay ang titig ni Elena mula sa gilid. Ang tensyon sa loob ng kusina ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Alam niyang kung tatanggihan niya ang tsaa, maghihinala sila. Kung magpapakita siya ng galit, lalo nilang gagamitin ang dahilan na siya ay baliw. Dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang tasa. Ang porselana ay mainit sa kanyang palad. Sa bawat pulgada na inilalapit niya ang tasa sa kanyang mga labi, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Bigla, ang kanyang mga mata ay lumaki at tumingin siya sa likod ni Lorenzo, sa bakanteng sulok ng kusina na puno ng anino. Sino yon? Lorenzo, may tao sa likod mo. Bakit siya nakatingin sa atin? Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sindak. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang taong inaatake ng paranoia. Agad na lumingon si Lorenzo, pati na rin si Elena, sa direksyong itinuro ni Dalisay. Sa maikling sandali ng kanilang pagkagambala, mabilis na ibinuhos ni Dalisay ang laman ng tasa sa malaking paso ng halamang gumamela na nasa gilid ng bintana. Ang likido ay mabilis na hinigop ng lupa, hindi lumikha ng anumang tilamsik. Pagbalik ng tingin ng dalawa, ibinalik na ni Dalisay ang tasa sa kanyang bibig. Itinatagilid ito na tila iniinom ang huling patak, habang ang kanyang lalamunan ay gumagalaw na tila lumulunok. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa, ang kanyang mukha ay blangko at ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa focus. Wala naman doon, Dalisay. Sinasabi ko sa'yo, pagod lang yan, sabi ni Lorenzo, na halatang nakahinga ng maluwag nang makitang tila wala nang laman ang tasa. Siguro nga ay pagod lang ako, bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang malayo at walang buhay na alingaw-ngaw. Lumapit si Elena at hinawakan ang braso ni Dalisay upang akayin ito pabalik sa silid. Ang kuko ni Elena ay bumaon ng bahagya sa balat ni Dalisay, isang maliit na paraan ng pananakit na tanging sila lamang ang nakakaalam. Halika na, ate, ihahatid na kita. Kailangan mong matulog ng mahaba. Baka bukas, hindi mo na maalala ang gabi na ito. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Dalisay ang panunuot ng lamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay isang panunumpa. Ang bawat pang-iinsulto ni Elena at bawat kasinungalingan ni Lorenzo ay nagiging gasolina sa apoy na ngayon ay naglalagablab sa kanyang puso. Nang makarating sa kanyang silid, iniwan siya ni Elena na may isang mapanuyang ngiti bago isara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Dalisay sa gitna ng silid, sa dilim. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo at puno ng matalim na determinasyon. Lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang mga medyas. Doon, isinulat niya ang unang tala ng kanyang laban. Hunyo 15. Alam ko na ang lahat. Hindi ako baliw. At sisiguraduhin kong sa huli, kayo ang magmamakaawa para sa inyong katinuan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makarinig siya ng marahang kalasgas sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang yumuko upang tingnan kung ano iyon, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang maliit na recorder ang nakadikit sa ilalim ng kanyang kama at ang pulang ilaw nito ay nakabukas. May nakikinig at hindi niya alam kung gaano nakatagal.
Tila isang mata ng demonyo ang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa ilalim ng kama. Isang tahimik na saksi sa kanyang bawat paghinga at bawat hikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dalisay na ang kanyang sariling silid, ang tanging lugar kung saan siya dapat ay ligtas, ay naging isang malupit na selda. Ang pulang ilaw na yon ay hindi lamang kagamitan. Iyon ay ang simbolo ng paglapastangan ni Lorenzo sa kanilang pagsasama. Nanginig ang kanyang mga kamay at sa loob ng ilang segundo, nagnanais siyang hugutin ang kagamitang iyon at durugin ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit nanaig ang talino ng isang doktora. Kung mawawala ang recorder, malalaman nila Lorenzo na gising na ang kanyang diwa. Malalaman nilang tapos na ang epekto ng kanilang lason. Dahan-dahan, sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib, humiga muli si Dalisay. Pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga. Ginagawa itong mabigat at tila nasa malalim na pagkakatulog, habang ang kanyang isipan ay naglalayag sa dagat ng puot. Kinailangan niyang maging mas matalino kaysa sa mga ahas na naglalakad sa kanyang tahanan. Kinabukasan, ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi panibagong pasakit. Pumasok si Elena sa silid nang hindi man lang kumatok. Wala na ang mapagkunwaring galang sa kanyang mukha. Bit-bit niya ang isang tray ng pagkain, ngunit ang paraan ng paglapag niya nito sa lamesa ay tila nagtatapon ng basura. Gising na, Ate Dalisay. Tanghali na at kailangan mo nang kumain para uminom ng gamot mo, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Lumapit siya sa kabinet ni Dalisay at walang pasabing binuksan ito. Kinuha niya ang isang kulay gintong kwintas, ang heirloom, na ibinigay ng yumaong ina ni Dalisay. Bagay sa akin ito, di ba? Sabi ni Elena habang isinusukat ang kwintas sa harap ng salamin. Sayang naman kung nakatago lang dito. Tutal, sabi ni Lorenzo. Hindi mo na rin naman alam kung anong araw na ngayon. Hindi mo na kailangan ang mga ganitong karangyaan sa kalagayan mo. Pinanood siya ni Dalisay mula sa kama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tila walang buhay. Ngunit sa loob niya ay nagnanais siyang sumigaw. Iyon ang kwintas na isinuot ng kanyang ina sa kanyang graduation sa medical school. Iyon ang sagisag ng lahat ng kanyang pagsisikap. At ngayon, suot-suot ito ng babaeng nagnanakaw ng kanyang asawa at ng kanyang buhay. Bakit mo suot yan, Elena? Bulong ni Dalisay. Pilit na pinapanatili ang paos at nalilitong tono ng boses. Humarap si Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Dahil karapatan ko ito, pagod na akong maging anino mo, Dalisay. Mula bata tayo, ikaw ang laging bida, ang matalinong Dalisay, ang mayamang Dalisay, ang doktorang Dalisay. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang baliw na nakahiga sa sariling dumi, umaasa sa awa ng asawang hindi ka naman talaga mahal. Lumapit si Elena at yumuko. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Dalisay. Alam mo ba kung anong ginagawa namin ni Lorenzo habang natutulog ka dahil sa tsaa? Pinagtatawanan ka namin. Pinaplano namin kung paano namin gagastusin ang pera mo sa sandaling maipasok ka na sa mental hospital. At ang klinika mo? Ibebenta na namin yun sa susunod na linggo. Isang malaking kasino ang itatayo doon. Wala nang bakas ng pamilya mo, Dalisay. Wala na. Ang bawat salita ni Elena ay parang latay ng latigo sa likod ni Dalisay. Ang sakit ay hindi lamang emosyonal. Pisikal itong nanunuot sa kanyang mga buto. Ang klinika ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya naglingkod sa libo-libong mahihirap, ay gagawin lamang sugalan? Naramdaman ni Dalisay ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Luha ng pagdadalamhati, ngunit higit sa lahat, luha ng pagkapuot. Umiyak ka lang, ate. Iyan lang naman ang kaya mong gawin ngayon.
Pangungutya ni Elena bago marahas na hinablot ang isang piraso ng tinapay sa tray at isinubo ito ng buo. "Oh, uminom ka na ng tsaa mo. Masarap yan. Special blend ni Lorenzo para sa mahal niyang asawa." Iniwan ni Elena ang silid na may malakas na pagbagsak ng pinto. Sa sandaling makalabas ang ahas, mabilis na bumangon si Dalisay. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at ibinuhos ito sa maliit na bote na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan sa mundo na ang tsaa na ito ang dahilan ng kanyang paghina. Habang naglilinis siya ng mga bakas, narinig niya ang boses ni Lorenzo sa labas. Kausap ang isang tao sa telepono. Maingat siyang lumapit sa pinto at idinikit ang kanyang tainga sa kahoy. "Oho, attorney. Sigurado na kami. Ang pirma ni Dalisay ay nasa papeles na. Konting panahon na lang at maililipat na ang titulo ng lupa sa korporasyon. Huwag kayong mag-alala. Ang asawa ko ay wala na sa katinuan upang tumutol. Ako na ang bahala sa kanya." Wika ni Lorenzo. Ang kanyang tawa ay malamig at walang puso. Napahawak si Dalisay sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Selyado na ang kanyang kapalaran. Sa loob ng isang linggo, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang dangal, ang kanyang ari-arian, at ang kanyang kalayaan. Bumalik siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay tumama sa portrait ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Tila nakatingin sa kanya ang kanyang ama, humihingi ng tulong upang iligtas ang kanilang dangal. "Hindi ko hahayaang mangyari ito," bulong ni Dalisay sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang biktima. Iyon ay ang boses ng isang mandirigma na muling nabuhay mula sa abo ng pagtataksil. "Kung gusto ninyo ng baliw, ibibigay ko sa inyo ang isang baliw na hindi ninyo makakalimutan." Kinuha niya ang kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay malamig sa kanyang palad. Habang hinahawakan niya ang krus, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na laro kung saan itataya niya ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. "Dalisay, mahal, nandito ang doktor mo. Kailangan kanyang suriin para sa final report sa korte." Boses ni Lorenzo, puno ng mapanlinlang na lambing. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Alam niyang kapag nakapirma ang doktor na ito sa report, wala na siyang kawala. Ito na ang huling hakbang ng kanilang plano. Paano niya malalagpasan ang pagsusuring ito nang hindi nalalantad ang kanyang lihim, habang ang recorder sa ilalim ng kanyang kama ay patuloy na nakikinig sa bawat tibok ng kanyang takot? Ang bawat pagpihit ng seradura ng pinto ay parang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa dibdib ni Dalisay. Sa pagbukas nito, pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Kasunod ang anino ng dalawang lalaki na tila mga buwitreng handang sumakmal sa isang sugatang biktima. Nararamdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang panginginig na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng makapal na kumot. "Dalisay, mahal ko, gising ka ba?" Ang boses ni Lorenzo ay kasing kinis ng pelus, ngunit sa pandinig ng doktora, ito ay kasing pait ng apdo. "Nandito si Dr. Sandoval. Gusto ka lang niyang kumustahin para malaman natin kung kailangan na ba nating dagdagan ang iyong mga bitamina." Bitamina. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Alam niyang ang tinutukoy ni Lorenzo ay ang mas matapang na dosis ng lason na tuluyang magpapatigil sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang mga mata ay blangko at tila walang pokus, sadyang iniiwasan ang matalim na titig ng estrangherong kasama ng kanyang asawa. Si Dr. Sandoval ay isang lalaking may katandaan na ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit may kung anong dilim sa kanyang mga mata na nagpakaba kay Dalisay. Hindi ito ang titig ng isang manggamot na nagnanais magpagaling. Ito ang titig ng isang bayarang saksi.
Magandang umaga, Doktora Dalisay. Wika ni Sandoval habang inilalabas ang kanyang stetoskopo. Balita ko ay madalas ka pa ring makakita ng mga bagay na wala naman doon, na madalas kang managinip ng gising. Huminga ng malalim si Dalisay. Nararamdaman niya ang pagkilos ni Elena sa pintuan. Nakasandal ang pinsan niya doon habang pinapanood ang bawat galaw niya na parang isang manonood sa isang dula. Alam ni Dalisay na kailangan niyang mag-ingat. Ang recorder sa ilalim ng kama ay patuloy na nakikinig. Bawat salitang bibitawan niya ay maaaring gamitin laban sa kanya sa korte. Minsan, nakakakita ako ng mga anino. Doktor, bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahina at tila nanggagaling sa malayo. Sinasabi nila sa akin na hindi ko na raw pag-aari ang bahay na ito. Nagkatinginan sina Lorenzo at Sandoval. Isang mabilis na pagngisi ang dumaan sa mga labi ni Lorenzo, isang tagumpay na hindi niya maitago. Mi Doctor, malala na ang kanyang paranoia. Akala niya ay may nagnanakaw ng kanyang pagkatao. Singit ni Lorenzo, habang hinahawakan ang kamay ni Dalisay, pilit na ipinapakita ang kanyang pag-aalala sa harap ng doktor. Habang sinusuri ni Sandoval ang kanyang pulso, napansin ni Dalisay ang isang maliit na folder sa bag ng doktor. Nakasulat doon ang mga salitang psychiatric committal paper. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Iyon na ang hatol. Kapag pinirmahan iyon ni Sandoval, wala nang kapangyarihan ang kanyang lisensya bilang doktor. Wala nang silbi ang kanyang boses. Itatapon siya sa isang institusyon kung saan mas madali siyang mapapatay nang walang nakakaalam. Kailangan mo na ng matagal na pahinga, Dalisay, sa isang lugar na mas tahimik kung saan may mga eksperto na mag-aalaga sa iyo. Sabi ni Sandoval habang nagsisimulang magsulat sa kanyang logbook. Sa gitna ng desperasyon, nakita ni Dalisay ang isang pagkakataon. Isang maliit na bote ng gamot ang nakapatong sa side table. Ang lason na ibinibigay sa kanya gabi-gabi. Kung mapapatunayan niyang hindi ito bitamina, may pag-asa pa siya. Ngunit paano? Nakatingin ang lahat sa kanya. Biglang, isang matinding kalabog ng pinto sa kusina ang narinig mula sa ibaba. Kasunod ang sigaw ni Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi na tila nakikipag-away sa kung sino. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Bitawan ninyo ang mga gamit ni Doktora Dalisay. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng galit. Naguluhan sina Lorenzo at Elena. Ano na namang kaguluhan iyon? Inis na tanong ni Lorenzo. Elena, tingnan mo nga ang matandang yan. Baka kung ano na naman ang itinatapon sa labas. Agad na lumabas si Elena at sumunod si Lorenzo upang siguraduhing hindi makakalikha ng eksena ang matanda sa harap ng kanilang bayarang doktor. Sa loob ng ilang sandali, naiwan si Dalisay at si Dr. Sandoval sa silid. Ito na ang oras. Lumingon si Dalisay kay Sandoval na wala ang blangkong titig sa kanyang mga mata, napalitan ng isang talas na tila kidlat. Magkano? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay direkta at walang panginginig. Nagulat si Sandoval. Ang kanyang bulpen ay tumigil sa ibabaw ng papel. Anong sinasabi mo? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Lorenzo para sabihing baliw ako? Dodoblehin ko, triplehin ko, basta huwag mong pipirmahan ang papel na yan. Mabilis na wika ni Dalisay habang pilit na inaabot ang kamay ng doktor. Natawa ng mahina si Sandoval, isang tawang puno ng pangungutya. Doktor Dalisay, ang galing mo talagang umarte. Pero huli na ang lahat. Ang perang sinasabi mo ay hindi na sayo. Hawak na ni Lorenzo ang lahat ng accounts mo. Ikaw ay wala ng kahit ano. Bago pa makasagot si Dalisay, bumalik na si Lorenzo sa silid. Hinihila ang isang lumuluha at nanlalambot na Manang Rosa. Ang matandang babae ay may hawak na isang basag na picture frame. Ang larawan ni Dalisay noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Ang matandang ito, sinubukan akong pigilan sa pag-aayos ng attic, galit na sabi ni Lorenzo.
Manang Rosa, lumabas ka na bago ko pa malimutan ang lahat ng taon na nanilbihan ka rito. Tumingin si Manang Rosa kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may isang mabilis na senyas siyang ibinigay. Isang mabilis na pagturo sa ilalim ng kanyang apron. May nakuha ang matanda. Isang bagay na mahalaga. Attorney Mateo, tinawagan ko na siya. Bulong ni Manang Rosa bago siya marahas na itinulak ni Lorenzo palabas ng silid. Nanigas si Lorenzo nang marinig ang pangalan ni Mateo. Sino ang tinawagan mo? Mateo? Ang lalaking yon na laging nakabuntot sa asawa ko noong college? Humarap si Lorenzo kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng laso na naselos at puot. Akala mo ba ililigtas ka niya? Walang makakalapit sa bahay na ito nang hindi ko nalalaman. At ikaw, Sandoval, pirmahan mo na yan. Ngayon din. Habang inilalapit ni Sandoval ang ballpen sa psychiatric committal paper, dahan-dahang lumapit si Lorenzo sa kama at hinawakan ang leeg ni Dalisay. Marahan ngunit may bantang pananakal. Tapos na ang laro, mahal ko. Bukas na bukas din, hinding-hindi mo na muling mababanggit ang pangalan ng kahit sinong lalaki. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng tarangkahan. Hindi ito sirena ng pulis, kundi isang ambulansya mula sa sariling klinika ni Dalisay. Sino ang dumating? At ano ang dala ni Manang Rosa na naging dahilan ng kanyang panginginig? Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng ambulansya sa labas ng bintana ay tila mga pintig ng isang pusong muling nagkakaroon ng pag-asa. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa ibabaw ng graba ay lumikha ng isang alingawngaw na bumasag sa nakakapanghina na katahimikan ng silid. Bahagyang lumuwag ang pagkakasakal ni Lorenzo sa leeg ni Dalisay. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay napalitan ng isang matinding pagtataka at galit. Sino ang nagtawag ng ambulansya? Bulyaw ni Lorenzo, ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabantang dumanak ang ulan. Tumingin siya ng matalim kay Elena na ngayon ay mabilis na sumilip sa bintana. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahawi ang kurtina. Lorenzo, galing ito sa klinika ni Ate Dalisay. Ang mga nurse at si Mateo. Kasama nila si Mateo. Ang boses ni Elena ay puno ng takot. Isang tono na bihirang marinig mula sa palalo at mapang-aping pinsan. Sa narinig na pangalan, tila may kuryenteng dumaloy sa nangihinang katawan ni Dalisay. Mateo. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot upang maging isang tapat na asawa kay Lorenzo. Mateo, ang lalaking laging nagsasabing ang kanyang mga mata ay ang pinakamalinaw na salamin ng katotohanan. Nais niyang bumangon, nais niyang sumigaw, ngunit nanatili siyang nakahiga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang pilit na pinipigilan ang bugso ng emosyon. Huwag. Dalisay, huwag mo munang ipakita na gising ang iyong diwa. Ang malakas na pagbagsak ng pinto sa ibaba at ang mabilis na yabag ng mga paa sa hagdanan ay tila isang musikang nagbabalita ng kaligtasan. Hindi nagtagal. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid. Doon, nakatayo ang isang lalaking may tindig na tila isang matatag na tore sa gitna ng bagyo. Si Attorney Mateo Valeriano. Suot niya ang kanyang barong, tila galing sa isang mahalagang pagtitipon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nakahiga sa kama, ang babaeng mukhang lantang bulaklak sa gitna ng madilim na kwarto. Ano ang kahulugan nito, Mateo? Mayabang na tanong ni Lorenzo habang humaharang sa harap ng kama ni Dalisay. Wala kang karapatang pumasok sa pamamahay ko nang walang paalam. Lumabas ka bago ko tawagan ang mga pulis. Isang malamig at seryosong tingin lamang ang ibinigay ni Mateo. Ang bahay na ito ay nakapangalan pa rin kay Doktora Dalisay, Lorenzo. At bilang kanyang legal counsel at matalik na kaibigan ng kanyang ama, may karapatan akong tingnan ang kanyang kalagayan. Nakatanggap ako ng ulat na may nagaganap na medical emergency dito. Lumingon si Mateo kay Dr. Sandoval
na ngayon ay tila nais ng maglaho sa kinatatayuan. At ikaw, Dr. Sandoval, ang pagkakaalam ko ay suspendido ang iyong lisensya dahil sa mga irregularidad sa mga psychiatric reports mo noong nakaraang taon. Ano ang ginagawa mo rito? At may hawak kang committal papers para sa aking kliyente. Namutla si Sandoval. Ang ballpen sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Lorenzo na tila humihingi ng saklolo. Inatake siya ng kanyang sakit, Mateo. Bilang asawa, tungkulin ko lang na protektahan siya. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumalabas na sa tindi ng galit. Baliw na ang asawa ko. Hindi na niya kilala ang sarili niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kama. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ni Dalisay ang init ng isang tunay na pagkalinga. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng taong tinawag niyang asawa. Yumuko si Mateo at hinawakan ang malamig na kamay ni Dalisay. Isang maliit, halos hindi mapansing pisil ang ibinigay ni Mateo sa kanyang palad. Isang senyas. Nandito na ako. Huwag kang matakot. Dalisay, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Dalisay, naririnig mo ba ako? Pilit na pinanatili ni Dalisay ang kanyang blangkong titig, ngunit isang butil ng luha ang hindi niya napigilang kumawala sa sulok ng kanyang mata. Ang luhang iyon ay tila 1,000 salita na nagsusumbong ng lahat ng pasakit, lahat ng lason, at lahat ng pambabaliwala. Sa sandaling iyon, pumasok si Manang Rosa, hingal na hingal at may hawak na isang maliit na botelya ng gamot. Ang botelyang itinago ni Dalisay sa ilalim ng kanyang unan kanina. Attorney Mateo, ito po. Ito ang ipinapainom nila kay Doktora gabi-gabi. Sabi ni Lorenzo Vitamina, pero nakita ko siyang may inihahalong pulbos dito. Ikaw na matandang tsismosa ka. Susugurin sana ni Elena, si Manang Rosa. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng isang nurse na kasama ni Mateo. Huwag kang magkakamaling lumapit, Elena. Babala ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang espada. Ang botelyang yan ay dadalhin namin sa lab para sa pagsusuri. At kung mapatunayan na may halong ipinagbabawal na gamot o lason yan, sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magsasama ni Lorenzo. Nagkaroon ng matinding tensyon sa silid. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Alam ni Lorenzo na unti-unti nang nadudurog ang kanyang plano, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Isang demonyong ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mga labi. Wala kayong ebidensya na ako ang nagbigay niyan. Baka si Dalisay mismo ang uminom niyan dahil sa kanyang kondisyon, pagmamatigas ni Lorenzo. At sa tingin niyo ba, hahayaan ko kayong ilabas siya rito? Asawa ko siya. Ako ang may legal na kapangyarihan sa kanya. Hindi na ngayon, Lorenzo. Sagot ni Mateo habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Dahil bago pa man lumala ang sakit ni Dalisay, nag-execute na siya ng isang Advanced Healthcare Directive sa opisina ko. 6 na buwan na ang nakalilipas. At sa dokumentong yon, ako ang itinalaga niyang healthcare proxy sakaling mawala siya sa katinuan. Hindi ikaw. Isang golden moment ang nabuo sa katahimikan. Nakita ni Dalisay sa kanyang isipan ang kanyang ama na siyang nagpayo sa kanya noon na gumawa ng naturang dokumento bilang pag-iingat. Kahit wala na ang kanyang magulang, ang pagmamahal nito ang naging huling depensa niya sa gitna ng panganib. Nanigas si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Ang lahat ng kanyang pagmamanipula, ang lahat ng gaslighting na ginawa niya kay Dalisay ay gumuho sa harap ng isang pirasong papel. Nurse, ilipat na si Doktora Dalisay sa ambulansya. Dadalhin natin siya sa St. Jude Medical Center sa ilalim ng aking pangangalaga. Utos ni Mateo. Habang maingat na binubuhat si Dalisay ng mga nurse patungo sa stretcher, dumaan sila sa harap ni Lorenzo. Sa isang pagkakataon,
Lumingon si Dalisay ng bahagya. Hindi na ito ang titig ng isang baliw. Ito ang titig ng isang babaeng nagising mula sa isang mahabang bangungot. Isang titig na nagsasabing, tapos na ang paghahari mo. Ngunit habang inilalabas si Dalisay ng bahay, isang huling hiyaw ang narinig mula kay Elena. Akala mo ba nakatakas ka na, Dalisay? May nakalimutan ka. Ang recorder. Lahat ng sinabi mo kay Dr. Sandoval kanina. Ang pag-aalok mo ng suhol. Lahat yun ay recorded. At gagamitin namin yun para patunayan na ikaw ang nagmamanipula sa amin. Napahinto si Mateo. Lumingon siya kay Dalisay na ngayon ay muling napapikit sa takot. Nakalimutan ni Dalisay ang recorder sa ilalim ng kama. Kung makuha ni na Lorenzo ang recording na yon bago pa nila ito mahanap, maaaring baligtarin ang lahat ng ebidensya. Sino ang unang makakarating sa recorder? At ano ang nakatago sa loob nito na maaring maging huling mitya ng pagguho ng buhay ni Dalisay? Ang bawat salitang binitawan ni Elena ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa takot sa puso ni Dalisay. Habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang stretcher mula sa silid, naramdaman niya ang biglang paghinto ng mga nurse. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Lumingon si Mateo kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kaguluhan. Anong recorder ang sinasabi mo, Elena? Ang boses ni Mateo ay nanatiling kalmado, ngunit bakas ang panganib sa kanyang tono. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Elena habang mabilis siyang tumatakbo pabalik sa loob ng silid. Yung recorder na nagpapatunay na ang banal-banalang doktora na ito ay sinubukang suhulan si Dr. Sandoval na ang lahat ng sakit niya ay isang palabas para makuha ang simpatiya ninyo. Lorenzo, kunin mo ang recorder sa ilalim ng kama. Nagkaroon ng kaguluhan sa makitid na pasilyo. Sinubukan ni Lorenzo na harangan si Mateo. Ang kanyang mukha ay pununo ng desperasyon at puot. Huwag kang makialam, Mateo. Ito ay ebidensya ng panlilinlang ng asawa ko. Gusto niyo ng katotohanan? Ibibigay namin sa inyo. Sa ibabaw ng stretcher, naramdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Alam niyang kung makuha ni na Lorenzo ang recorder na yon, ang kanyang pag-amin sa harap ni Sandoval tungkol sa pagdodoble ng bayad ay magmumulang siya ang nagnanais bumili ng hustisya. Sa mata ng batas, maaari itong gamitin upang sabihing siya ay hindi mapagkakatiwalaan o talagang may sakit sa pag-iisip na nagmamanipula ng katotohanan. Manang Rosa, harangan mo sila! Sigaw ni Mateo habang pilit niyang itinutulak si Lorenzo palayo. Ngunit si Elena ay mabilis na nakapasok sa silid. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay pilit na inaabot ang ilalim ng kama. Ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakalo sa sahig na nara ay tila isang babala ng kamatayan para kay Dalisay. Nandito na. Malapit na. Bulong ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng malisya. Sa gitna ng panghihina, isang golden moment ang naganap sa isipan ni Dalisay. Naalala niya ang kanyang ama, isang lalaking palaging handa sa anumang panganib. Naalala niya ang isang maliit na remote control na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang kagamitan para sa security system ng silid na matagal na nilang hindi ginagamit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, pilit na iniabot ni Dalisay ang kanyang kamay sa ilalim ng unan bago siya tuluyang mailabas ng stretcher sa pintuan. Napindot niya ang panic button. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog ng alarm sa buong kabahayan. Hindi ito ang boses ng isang tao, kundi ang matinis at nakatutulig na tunog ng seguridad na tila sumisigaw ng saklolo. Sa gulat ni Elena, napasubsob siya sa sahig. At ang recorder na hawak na sana niya ay tumalsik patungo sa madilim na sulok sa ilalim ng cabinet. Ano yon? Patayin niyo ang tunog na yan! Bulyaw ni Lorenzo habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ang alarm ay nagdulot ng sapat na kalituhan.
Sinamantala ito ni Mateo. Mabilis niyang itinulak ang stretcher ni Dalisay patungo sa hagdanan habang inuutusan ang dalawang nurse na harangan ang pintuan ng silid. Ilabas na siya! Ngayon na! Utos ni Mateo. Habang ibinababa si Dalisay sa hagdanan, nakita niya ang mukha ni Elena na lumitaw sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil hindi niya nakuha ang recorder. Ang puot sa mukha ng kanyang pinsan ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Nakarating sila sa ambulansya sa gitna ng dilim ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Malalaking butil na tila mga luha ng langit para sa kanyang kinasapitan. Isinakay si Dalisay sa loob at bago isara ang pinto, sumakay din si Mateo sa kanyang tabi. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang haplos na yon ay puno ng pangako at proteksyon. Ligtas ka na, Dalisay. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Dalisay. Ngunit ang takot sa puso ni Dalisay ay hindi pa rin nawawala. Ang recorder. Mateo, ang recorder. Pilit niyang binigkas ang mga salitang iyon. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Huwag kang mag-alala. Naiwan si Manang Rosa sa loob. Alam niya ang gagawin. Paninigurado ni Mateo. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa bahay na naging impyerno para sa kanya, tumingin si Dalisay sa bintana. Nakita niya si Lorenzo na nakatayo sa may balkonahe. Ang mukha nito ay tila isang demonyong nabigo sa kanyang biktima. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay isang sugat na maaring maghilom, ngunit ang peklat nito ay mananatili habang buhay. Sa loob ng ambulansya, dahan-dahang pumatak ang mga luha ni Dalisay. Hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng paglaya. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas, ang determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Mateo, kailangan nating suriin ang tsaa at ang recorder. Muling bulong ni Dalisay. Tumango si Mateo. Gagawin natin ang lahat, Dalisay, pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin nating ang bawat patak ng lason na ibinigay nila sa iyo ay magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang uminit ang loob ng ambulansya. Napansin ni Mateo na ang mga nurse sa loob ay tila nagkakaroon ng kakaibang pagkilos. Ang isa sa kanila ay dahan-dahang kinukuha ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa habang hindi nakatingin si Mateo. Nurse, anong gagawin mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng suspisyon. Tumingin ang nurse kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang buhay. Kailangan lang nating pakalmahin ang pasyente, attorney. Utos ito ng nakakataas. Nanlamig si Dalisay. Ang nurse na ito, hindi ito ang nurse na kasama ni Mateo kanina sa pintuan. Sino ang taong ito? At paano siya nakapasok sa loob ng ambulansya? Ang bawat tibok ng puso ni Dalisay ay naging kasing bilis ng takbo ng ambulansya sa madilim na kalsada. Ang kaligtasang inakala niya ay tila isa palang panibagong patibong. Sino ang nag-utos sa nurse na ito? At hanggang saan ang galamay ni Lorenzo upang siguraduhing hindi makakarating ng buhay si Dalisay sa ospital? Bitawan mo ang hiringgilyang yan. Ngayon din. Ang boses ni Mateo ay tila isang utos mula sa isang general. Umaalingaw-ngaw sa masikip na loob ng tumatakbong ambulansya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa nurse na ang mga kamay ay dahan-dahang lumalapit sa braso ni Dalisay. Sa ilalim ng pabago-bagong ilaw ng pula at asul na nagmumula sa labas, ang mukha ng nurse ay nanatiling blangko, tila isang maskarang gawa sa porselana. Attorney, kailangan ito ng pasyente. Masyado siyang agitado. Ang gamot na ito ay para lamang sa kanyang katahimikan. Sagot ng nurse, ang boses ay malamig.
at walang anumang bahid ng emosyon. Hindi ako tanga! Sigaw ni Mateo habang mabilis niyang hinawakan ang pulso ng nurse, pinipigilan ang paglapit ng karayom sa balat ni Dalisay. Nakikita ko ang label ng gamot na yan. Iyan ang parehong kemikal na nakita namin sa botelyang itinago ni Dalisay. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Lorenzo ba? Magkano ang halaga ng buhay ng isang doktora para sa'yo? Nararamdaman ni Dalisay ang bawat salita ni Mateo. Kahit ang kanyang katawan ay tila nakaparalisa pa rin dahil sa mga nakaraang dosis ng tsaa, ang kanyang pandinig ay matalas. Ang bawat galaw sa loob ng sasakyan ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang kalamnan. Sa gitna ng tensyong ito, ang kanyang isipan ay tila kusang humahanap ng kanlungan, isang pagtakas patungo sa nakaraan na mas masaya at payapa. Tila bumalik ang kanyang gunita noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang ni Mateo. Naalala niya ang isang hapon sa hardin ng unibersidad kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng dapdap ay humahalo sa sariwang hangin pagkatapos ng ulan. Nakaupo sila sa ilalim ng isang matandang puno ng narra at si Mateo ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga batas habang si Dalisay naman ay nag-aaral ng anatomiya. Dalisay, alam mo ba? Wika ni Mateo noon, ang kanyang boses ay mas bata, ngunit puno na ng paninindigan. Sabi nila, ang mga doktor daw ang nagpapagaling ng sugat ng katawan at ang mga abogado naman ang nagpapagaling ng sugat ng lipunan. Pero para sa akin, isa lang ang pangarap ko. Ano yon, Mateo? Tanong ni Dalisay habang nakangiti. Tinitingnan ang determinasyon sa mga mata ng lalaking lihim niyang hinahangaan. Ang maging kalasag mo, sagot ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Kahit anong unos ang dumating sa buhay mo, Dalisay, pangako, ako ang tatayo sa harap mo. Hindi ko hahayaang may humapdi sa balat mo hanggat ako ang kasama mo. Yun ang kanyang golden moment, isang alaala na tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang nanlalamig na puso sa kasalukuyan. Ang pangakong yon na akala niya ay nawala na sa paglipas ng panahon at sa kanyang pagpapakasal kay Lorenzo ay muling nabubuhay sa bawat galaw ni Mateo ngayon. Nabalik lamang ang diwa ni Dalisay nang marinig niya ang isang malakas na kalabog sa loob ng ambulansya. Nagkaroon ng pisikal na agawan sa pagitan ni Mateo at ng peking nurse. Ang hiringgilya ay tumalsik at bumaon sa upuan ng sasakyan. Ang lason na laman nito ay unti-unting tumulo, nagiiwan ng isang madilim na mantsa sa tela. Tumigil ka, bulyaw ni Mateo habang pilit niyang itinutulak ang nurse patungo sa pintuan ng ambulansya. Ngunit biglang gumewang ang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumiskis sa basang semento ay tila hiyaw ng isang naghihingalong hayop. Muntik nang mahulog si Dalisay mula sa stretcher kung hindi lamang siya mabilis na nayakap ni Mateo. Mateo, bakit tayo bumibilis? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Mateo sa harap, sa maliit na bintanang naghihiwalay sa kanila at sa driver. Napansin niyang hindi sila papunta sa direksyon ng St. Jude Medical Center. Ang mga kalsadang dinadaanan nila ay madidilim, puno ng matatayog na puno, at malayo sa kabihasnan. Driver, saan mo kami dadalhin? Lumampas na tayo sa kalsada patungong sa Peng Ospital. Sigaw ni Mateo habang kinakalampag ang harang. Walang sagot mula sa driver. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na pag-ikot ng makina at ang hampas ng ulan sa bubong ng sasakyan. Ang peking nurse naman ay mabilis na kinuha ang isang radio mula sa kanyang bulsa. Target is secure. Proceeding to the secondary location. Wika ng nurse sa radio. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon habang nakatingin ng matalim kay Mateo. Naramdaman ni Dalisay ang muling paglukob ng dilim. Hindi lamang si Lorenzo at Elena ang kalaban niya. May mas malalim na organisasyon o mas malaking puwersa ang nais siyang burahin sa mundo. Ang klinika, ang lupa,
ang kanyang lisensya. Lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro na hindi niya inakalang kasama siya. Mateo, huwag mo akong iiwan, bulong ni Dalisay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa barong ni Mateo, na ngayon ay gusot-gusot na dahil sa pakikipaglaban. Hinding-hindi, Dalisay. Tandaan mo ang pangako ko sa'yo sa ilalim ng puno ng nara. Hindi sila makakalampas sa akin. Sagot ni Mateo, kahit na alam niyang limitado ang kanyang magagawa sa loob ng tumatakbong sasakyan na kontrolado ng kalaban. Biglang, ang ambulansya ay mabilis na huminto, dahilan upang silang lahat ay tumalsik pasulong. Ang tunog ng pagbukas ng mga pinto sa likod ay tila isang pinto patungo sa kabilang mundo. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan at dilim ng kagubatan, nakatayo ang isang pamilyar na anino na may hawak na payong, si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay nababanagan ng liwanag ng kidlat. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang nangiti ng isang asawa, kundi ang nangiti ng isang mananakop na sa wakas ay nakuha na ang kanyang huling biktima. Mateo, ang galing mong abogado, pero masyado kang sentimental, wika ni Lorenzo habang dahan-dahang lumalapit sa ambulansya. Dito na nagtatapos ang pagiging hero mo at dito na rin magtatapos ang paghihirap ni Dalisay. Ano ang balak ni Lorenzo sa gitna ng liblib na lugar na ito? At paano makakaligtas si Mateo at Dalisay kung sila ay napapaligiran na ng mga tauhan ni Lorenzo sa gitna ng madilim na kagubatan? Dalisay, ang ganda mo pa rin kahit sa gitna ng ulan at putik. Ani Lorenzo, habang dahan-dahang humahakbang paakyat sa loob ng ambulansya. Ang bawat salita niya ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa balat ni Dalisay, nag-iiwan ng malansang amoy ng pagkukunwari. Hindi sumagot si Dalisay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba sa lalaking ito, ngayon ay tila dalawang uling na nagnininga sa puot. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan, kasabay ng amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Ito na ba ang lugar kung saan nila ako tatapusin? Ito na ba ang magiging huling hantungan ng lahat ng aking pangarap? Lumayo ka sa kanya, Lorenzo, bulyaw ni Mateo. Sinubukan niyang tumayo upang harangan ang asawa ni Dalisay, ngunit mabilis siyang hinawakan sa magkabilang balikat ng dalawang lalaking kasama ni Lorenzo. Marahas nilang itinulak ang ulo ni Mateo sa gilid ng stretcher, dahilan upang dumanak ang kaunting dugo mula sa kanyang kilay. Mateo, hiyaw ni Dalisay, ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag niyo siyang saktan. Lorenzo, hayop ka, ako ang harapin mo. Tumawa ng mahina si Lorenzo, isang tunog na puno ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi ko siya gagawin pa. Gusto ko munang makita kung paano mo haharapin ang pinakamasakit mong sandali. Inilabas ni Lorenzo mula sa kanyang kapote ang isang folder na nababalutan ng plastik upang hindi mabasa ng ulan. Ito ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng pag-aari ni Dalisay sa isang korporasyong pagmamay-ari ni Lorenzo at Elena. Ang titulo ng klinika, ang lupain ng kanyang mga magulang, at ang lahat ng kanyang ipon sa bangko, lahat ay nakasalalay sa isang pirma. Ayoko, bulong ni Dalisay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginawa't takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Kahit patayin mo ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang pinaghirapan ng pamilya ko. Talaga? Ngumisi si Lorenzo at inilabas ang recorder na nakuha ni Elena mula sa ilalim ng kama. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Dalisay ang umalingaw-ngaw sa loob ng ambulansya, ang bahagi kung saan sinasabi niyang dodoblihin niya ang bayad kay Dr. Sandoval. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng pagkakasala. Isipin mo, Dalisay, sa oras na mapunta ito sa mga awtoridad, iisipin nilang ikaw ang nagmamanipula sa lahat, na ikaw ang baliw na nagtatangkang manuhol dahil natatakot kang mabunyag ang iyong kondisyon. Wika ni Lorenzo
habang dahan-dahang inilalapit ang isang bolpen sa kamay ni Dalisay. At si Mateo? Masasangkot siya sa sabuatan. Mawawalan siya ng lisensya bilang abogado. Gusto mo bang mangyari iyon sa kalasag mo? Nanigas si Dalisay. Ang golden moment ng kanyang sakripisyo ay dumating na naman. Lagi niyang inuuna ang iba bago ang kanyang sarili at alam ni Lorenzo ang kahinaang iyon. Tumingin si Dalisay kay Mateo na ngayon ay hirap na humihinga habang nakasubsob sa sahig ng sasakyan. Nakita niya ang pag-iling ni Mateo, isang pagsusumamo na huwag siyang sumuko, na huwag siyang magpadala sa pananakot. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang bawat galaw niya ay tila nakatali sa isang masalimuot na sapot ng dusa? Hinablot ni Lorenzo ang kamay ni Dalisay. Pinipilit itong hawakan ang bolpen. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang idinidikit sa puting papel. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ng ambulansya ay tila mga kabog ng isang batingaw na nagbabalita ng sakuna. Pirma na, Dalisay! Pirma na para matapos na ito. Bulong ni Lorenzo sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Isang amoy na kailanman ay hindi napansin ni Dalisay noong siya ay bulag pa sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kagubatan ay nabasag hindi ng sirena, kundi ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa malayo. Isang convoy ng mga sasakyan ang mabilis na paparating patungo sa kinaroroonan nila. Sino iyon? Inis na tanong ni Lorenzo sa kanyang mga tauhan. Sabi ko, walang ibang dapat makaalam ng lugar na ito. Hindi ko alam, boss. Pero mukhang hindi sila basta-bastang tao. Sagot ng isa sa mga lalaki habang pilit na tinatanaw ang liwanag. Naramdaman ni Dalisay ang biglang pagluwag ng hawak ni Lorenzo sa kanyang kamay. Sa gitna ng kalituhan, nakita ni Dalisay ang isang pagkakataon. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga daliri, hindi niya pinirmahan ang papel. Sa halip, marahas niyang itinusok ang dulo ng bolpen sa braso ni Lorenzo. Putang ina! Hiyaw ni Lorenzo habang napapaatras. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang braso, humahalo sa ulan na pumapasok sa sasakyan. Ngayon na, Mateo! Sigaw ni Dalisay. Sa kabila ng kanyang pagkakasubsob, mabilis na sumunggab si Mateo sa binti ng isa sa mga lalaki. Dahilan? Upang mawalan ito ng balanse. Ang kaguluhan ay naging pisikal na labanan sa loob ng masikip na ambulansya. Ngunit ang liwanag mula sa labas ay lalong naging malapit. Nang tuluyang huminto ang mga sasakyan, bumaba ang mga taong hindi inaasahan ni Lorenzo. Hindi sila pulis. Sila ay mga ordinaryong tao, mga pasyente mula sa klinika ni Dalisay, mga magsasaka at mahihirap na pamilyang tinulungan niya ng libre sa loob ng maraming taon. At sa unahan nila, nakatayo si Manang Rosa. Hawak ang isang lumang radyo at isang megaphone. Ilabas niyo si Dr. Dalisay, alam namin ang ginagawa niyo. Ang boses ni Manang Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Dala ang lakas ng isang komunidad na handang lumaban para sa kanilang manggagamot. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Hindi niya inakala na ang mga basura sa lipunan na hinahamak niya ay magiging pinakamalaking hadlang sa kanyang plano. Ang utang na loob ng mga taong ito ay mas matimbang kaysa sa anumang halaga ng salapi. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, kinuha ni Lorenzo ang kanyang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket. Itinutok niya ito ng diretso sa ulo ni Dalisay. Isang hakbang pa at sasabog ang bungo ng babaeng ito. Hiyaw ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno na ng kabaliwan. Kung hindi siya mapupunta sa akin, walang makikinabang sa kanya. Napahinto ang lahat. Ang ulan ay tila tumigil din sa pagpatak sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Nakatitig si Dalisay sa dulo ng baril. Nararamdaman ang lamig ng bakal sa kanyang noo. Gawin mo na, Lorenzo. Hamon ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Puno ng dignidad. Dahil kahit patayin mo ako, hinding-hindi mo mapapatay ang katotohanan. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa kagubatan.
Ang nakabibinging tunog ng putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi, isang matalim na ingay na tila humati sa madilim na kalangitan. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ay tila tumigil sa paghinga. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang daigdig ay naging kasing tahimik ng isang libingan. Dahan-dahang idinilat ni Dalisay ang kanyang mga mata, inaasahan ang hapdi ng bala o ang dilim ng kamatayan. Ngunit ang naramdaman niya ay ang biglang pagluwag ng hawak ni Lorenzo sa kanyang buhok at ang pagbitaw ng malamig na bakal ng baril sa kanyang noo. Sa kanyang harapan, nakita niya si Lorenzo na nakaluhod sa putikan, hawak ang kanyang kanang kamay na dumanak ang dugo. Ang baril nito ay nakahandusay na sa basang lupa, malayo sa kanyang abot. Ang putok ay hindi galing kay Lorenzo. Iyon ay isang babalang putok mula sa mga operatiba ng pulisya na kasama ni Manang Rosa at ng mga taong bayan. Ibagsak ang mga sandata. Huwag kayong gagalaw. Ang utos ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw, kasabay ng mabilis na pagkubkob ng mga awtoridad sa ambulansya. Ngunit hindi ang mga pulis ang unang nakalapit kay Dalisay. Ang mga pasyente niya, ang mga lolo at lola na ginamot niya ng walang bayad, ang mga inang tinulungan niya sa panganganak, at ang mga magsasakang binigyan niya ng gamot, ang siyang bumuo ng isang pader ng tao sa paligid ng stretcher. Ang kanilang mga muka ay basa ng ulan at luha, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Ang kabutihang itinanim ni Dalisay sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng isang hukbo na hindi matitibag ng anumang lason o baril. Doktora, ligtas na po kayo. Nandito na kami. Bulong ng isang matandang babae habang hinahaplos ang maruming buhok ni Dalisay. Sa kabilang dako, pilit na bumangon si Mateo kahit na dumidiretso ang dugo mula sa kanyang sugat sa ulo. Ang kanyang barong ay punit-punit na at puno ng putik. Ngunit sa mga mata ni Dalisay, siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo sa sandaling iyon. Gumapang si Mateo patungo kay Dalisay at nang magtagpo ang kanilang mga kamay, tila isang kuryente ng buhay ang dumaloy sa nanghihinang katawan ng doktora. Dalisay, salamat sa Diyos. Ang boses ni Mateo ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Maingat niyang niyakap si Dalisay, tila isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Habang pinapaspasan ng posas ng mga pulis si Lorenzo, ang huli ay lumingon pa rin ng may panlilisik na mga mata. Kahit natalunan na, ang demonyo sa loob niya ay ayaw pang sumuko. Akala niyo ba tapos na ito? Hiyaw ni Lorenzo habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa patrol car. Mateo, Dalisay. Hawak ni Elena ang recorder, ang ebidensya ng panunuhol niyo. Masisira ang pangalan niyo. Mabubulok din kayo sa kulungan kasama ko. Napatigil si Dalisay. Ang takot na akala niya ay naglaho na ay muling bumalik. Ang recorder. Ang boses niya na nag-aalok ng pera kay Dr. Sandoval. Kung ilalabas yon ni Elena, ang lahat ng sakripisyo nila ay mawawala ng saysay. Magmumula silang mga kriminal na gumamit ng kapangyarihan upang baluktutin ang batas. Tumingin si Mateo kay Dalisay at sa kabila ng kanyang sugat, ngumiti siya ng bahagya. Huwag kang mag-alala tungkol doon, Dalisay. May isang bagay na hindi alam ni Lorenzo tungkol sa akin bilang isang abogado. Ano iyon, Mateo? Mahinang tanong ni Dalisay. Hindi lang si Lorenzo ang marunong maglagay ng recorder, bulong ni Mateo. Mula nang pumasok ako sa bahay niyo kanina, ang aking ballpen ay isang digital recorder din. Nakuha nito ang lahat. Ang pag-amin ni Lorenzo sa paglalason sa iyo, ang pagbabanta niya sa buhay mo, at ang katotohanang ang alok mong pera kay Sandoval ay isang desperadong paraan upang iligtas ang sarili mo mula sa isang bayarang doktor. Sa ilalim ng batas, ang ebidensyang nakuha sa gitna ng panganib sa buhay ay may ibang timbang, lalo na't may hawak tayong botelya ng lason bilang pisikal na ebidensya. Nakahinga ng maluwag si Dalisay
Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Ang labis na stress, ang ulan, at ang natitirang lason sa kanyang sistema ay biglang sumingil. Naramdaman ni Dalisay ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga boses ng mga tao ay tila naging malayo at malabo. Mateo, ang klinika. Protektahan mo. Ang klinika. Iyon na lamang ang huling salitang lumabas sa mga labi ni Dalisay bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Dalisay! Dalisay! Gumising ka! Ang hiyaw ni Mateo ang huling narinig niya bago siya nilamon ng kawalan ng malay. Mabilis siyang isinakay sa ambulansya, ngunit sa pagkakataong ito, si Mateo at ang mga tunay na nurse na mula sa kanyang klinika ang kasama niya. Sa gitna ng mabilis na takbo ng sasakyan, habang ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa kagubatan, sinimulan ng mga medical team ang pag-agap sa kanyang buhay. Samantala, sa loob ng bahay ni Dalisay, mabilis na nag-eempake si Elena. Narinig niya sa radyo ang pagkakaaresto kay Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisilid ang mga ninakaw na alahas ni Dalisay sa isang bag. Hawak niya ang recorder, ang kanyang huling alas. Hindi niyo ako mahuhuli. Hindi niyo ako pwedeng ibalik sa hirap. Bulong ni Elena sa sarili. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid upang tumakas, laking gulat niya nang makita ang isang matandang babae na nakatayo doon. May hawak na isang mabigat na plorera. Si Manang Rosa. Ang mga mata ng matandang tagapagsilbi ay hindi na puno ng takot. Ito ay puno ng puot ng isang ina na nakitang sinakta ng kanyang anak. Saan ka pupunta, Elena? Ang boses ni Manang Rosa ay tila isang hatol mula sa langit. Tapos na ang panunululuyan mo sa bahay na ito. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng pagtutuos sa pagitan ng tapat na katulong at ng taksil na pinsan. Isang labanan na hindi lamang para sa gamit, kundi para sa kaluluwa ng tahanang binalasubas ng kasakiman. Sa ospital, ang mga doktor ay nagkakagulo sa emergency room. Ang vital signs ni Dalisay ay mabilis na bumabagsak. Ang lason na chamomile ay nagdulot na ng pinsala sa kanyang mga bato at puso. Habang nakaupo si Mateo sa labas, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa pagdarasal. Isang nurse ang lumabas na may dalang masamang balita. Attorney, kailangan nating magsagawa ng isang emergency procedure. Pero may komplikasyon. Tila may ibang substance pa sa katawan niya na hindi namin matukoy. Kung hindi namin ito makuha sa loob ng susunod na 1 oras, maaaring mamatay ang pasyente. O kung mabuhay man siya, maaaring hindi na muling bumalik ang kanyang alaala. Napayuko si Mateo. Ang katarungang ipinaglaban niya ay tila walang saysay kung ang babaeng mahal niya ay magiging isang buhay na bangkay. Sino ang makakapagbigay ng sagot sa misteryosong substance na ito? At nakuha ba ni Manang Rosa ang huling alas ni Elena bago ito tuluyang makatakas? Mamatay na siya, Manang Rosa. Mamatay na ang iyong pinakamamahal na doktora at wala kang magagawa. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit habang mahigpit na nakayakap sa bag na puno ng mga ninakaw na alahas at ang recorder na hawak ang kapalaran ni Dalisay. Ang pulang bestido na suot niya, ang paboritong damit ni Dalisay, ay gusot-gusot na at may mantsa ng putik, isang simbolo ng kanyang nadungisang ambisyon. Hindi natinag si Manang Rosa. Ang matandang babae na sa loob ng maraming taon ay nanatiling tahimik at masunurin, ngayon ay tila naging isang matibay na pader. Ang plorerang kristal na hawak niya ay nanginginig sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uunampoy na puot para sa babaeng itinuring nilang pamilya, ngunit naging ahas sa kanilang tahanan. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Elena, at sabihin mo sa akin, anong lason ang ibinigay ninyo sa kanya? Ang mga doktor
Kailangan nila ang sagot ngayon din. Ang boses ni Manang Rosa ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo at banta. Tumawa ng mapait si Elena. Isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. Bakit ko sasabihin? Para mabuhay siya at ipakulong ako? Mas mabuti pang mamatay siya. Kapag nawala si Dalisay, wala nang maghahabol sa mga ari-ariang ito. At ang lason? Hindi iyon basta-bastang tsaa. Iyon ay atropa belladonna na hinaluan ng sintetiko mula sa black market. Isang timpla na dahan-dahang tutunaw sa kanyang alaala hanggang sa tumigil ang kanyang puso. Walang gamot doon. Manang, walang lunas sa kasakiman namin ni Lorenzo. Sa sandaling iyon, ang plorerang hawak ni Manang Rosa ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag nang ihampas niya ito sa pader malapit sa ulo ni Elena. Hindi niya tinamaan ang babae, ngunit ang pagkawasak ng kristal ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pasensya. Wala kang puso, hiyaw ni Manang Rosa. Pinakain ka namin. Pinag-aral ka ni Dalisay. Ito ba ang kapalit ng lahat ng utang na loob mo? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, mabilis na dinamba ni Manang Rosa ang bag ni Elena. Nagkaroon ng isang marahas na agawan sa sahig. Ang mga alahas ay tumalsik sa kung saan-saan. Ang mga perlas at ginto ay gumulong sa madilim na sulok. Nawalan ng halaga sa gitna ng labanan para sa buhay. Nakakuha ng pagkakataon si Manang Rosa at mabilis na naagaw ang recorder at ang maliit na botelyang natitira sa loob ng bag ni Elena. Samantala, sa loob ng intensive care unit ng ospital, ang paligid ay puno ng nakabibinging tunog ng mga monitor na nagbababala ng panganib. Ang bawat tibok ng puso ni Dalisay na makikita sa screen ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Nakatayo si Mateo sa labas ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na dingding. Ang kanyang muka ay maputla. Ang mga labi ay tuyo sa walang tigil na pagdarasal. Dalisay, huwag kang susuko. Tandaan mo ang puno ng Nara. Tandaan mo ang pangako ko. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng abalang mga nurse at doktor sa loob. Ang golden moment ni Mateo ay dumating nang makita niya ang isang maliit na krus sa leeg ni Dalisay na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng ER. Iyon ang krus na ibinigay niya sa dalaga noong sila ay nagtapos ng pag-aaral. Isang simbolo ng pananampalataya na hindi kailanman binitawan ni Dalisay sa kabila ng lahat ng paghihirap. Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang lakas, isang udyok na hindi pa tapos ang laban. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Si Manang Rosa. Attorney, nakuha ko ang pangalan. Belladonna. Hinaluan nila ng sintetiko. May botelya ako rito. Papunta na ako riyan. Sigaw ni Manang Rosa sa kabilang linya. Habang naririnig sa background ang mga hiyaw ng galit ni Elena na tila isang hayop na nakakulong. Agad na pumasok si Mateo sa loob. Hindi na alintana ang pagpigil ng mga security guard. Doktor, alam na namin ang lason. It's a tropa belladonna with synthetic additives. Napatigil ang punong doktor. Sigurado ba kayo? Kapag nagkamali tayo ng antidote, mas lalong bibilis ang paghinto ng kanyang organo. Sigurado ang aking saksi, doktor. Ipinagtapat ito ng salarin. Paninigurado ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Nagsimula ang mabilis na pagkilos ng medical team. Ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Mateo habang pinapanood niyang iturok ang antidote sa suwero ni Dalisay. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, isang katahimikan na puno ng pag-asa at takot. Makalipas ang ilang minuto, ang magulong linya sa monitor ay dahan-dahang naging regular. Ang bawat tunog ng makina ay tila isang himig ng tagumpay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras,
Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit ang ginhawa ay naputol nang muling bumukas ang pinto ng ER. Hindi si Manang Rosa ang pumasok, kundi isang grupo ng mga pulis. Attorney Mateo Valeriano, kailangan niyo kaming samahan sa istasyon. Wika ng opisyal. May bagong ebidensyang lumabas. Ayon kay Dr. Sandoval, ikaw daw ang mastermind sa panunuhol upang baluktutin ang medical report ni Dr. Dalisay. May hawak silang dokumentong may pirma mo. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Lumingon siya kay Dalisay na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang kalasag ay siya namang nasa panganib ngayon. Sino ang nag-frame kay Mateo? At paano nagkaroon ng kanyang pirma sa mga dokumento ni Sandoval? Sa kabila ng pagkakaligtas ni Dalisay sa lason, tila isang mas malaking bitag ang inihanda ni Lorenzo mula sa loob ng kulungan upang tuluyang wasakin ang mga taong nagpabagsak sa kanya. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa. Ang ilan ay nakasuot ng posas habang ang kanilang puso ay naiwan sa tabi ng kama ng taong mahal nila. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa pulso ni Mateo ay tila isang hatol na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa kagubatan. Sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng ospital, kung saan ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa bigat ng kawalang katiyakan, nakatayo ang abogado ng may dignidad kahit na ang bawat mata ng mga dumadaan ay puno ng mapanghusgang tingin. Attorney, kailangan nating gawin ito sa maayos na paraan. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Wika ng pulis habang hinihigpitan ang pagkakalak ng posas. Tumingin si Mateo sa loob ng ICU sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Nakita niya ang payapang mukha ni Dalisay, ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa kanyang mga pisngi dahil sa antidote. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang namuuo sa kanyang isipan. Ang huling sulyap ni Dalisay sa kanya bago ito mawalan ng malay, isang sulyap na puno ng tiwala. Para kay Mateo, kahit mabulok siya sa kulungan, basta't humihinga ng maluwag ang babaeng ito, sapat na iyon. Naiintindihan ko, officer. Ang boses ni Mateo ay kalmado. Tila isang malalim na lawa na hindi natitigag ng bagyo. Ngunit tandaan niyo ito, ang katotohanan ay hindi kayang ikulong ng anumang bakal. Ang pirma na sinasabi ninyo ay isang huwad na selyo ng kasakiman ni Lorenzo. Habang inilalabas si Mateo, dumating si Manang Rosa, hingal na hingal at hawak ang recorder na naagaw niya mula kay Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang tanging kakampi na dinadala ng mga awtoridad. Attorney Mateo, anong nangyayari? Bakit nila kayo dinadala? Sigaw ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Hawak ko na ang recorder. Narito ang pag-amin ni Elena. Manang Rosa, itago niyo iyan. Huwag niyong ibibigay kahit kanino hanggat hindi dumating ang partner ko mula sa law firm. Mabilis na utos ni Mateo bago siya tuluyang mailayo ng mga pulis. Ngunit bago pa makasagot si Manang Rosa, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa madilim na sulok ng emergency exit. Si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas mula sa kanilang agawan kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay na nakakakilabot. Akala mo ba nanalo ka na, matanda? Bulong ni Elena habang dahan-dahang lumalapit kay Manang Rosa. Ang recorder na yan, hindi sapat iyan. Dahil sa oras na ito, ang buong mundo ay naniniwala na si Mateo ang mastermind. Sino ang papaniwalaan nila? Isang respetadong doktor na si Sandoval na nagsasabing sinuhulan siya ni Mateo. O ang isang katulong na tulad mo. Sa loob ng ICU, dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila masyadong masakit para sa kanyang paningin. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay mabigat, tila nakalubog sa semento. Ngunit ang kanyang isipan, ang kanyang alaala,
ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo. Mateo, ang unang salitang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Isang mahinang bulong, ngunit puno ng pangungulila. Tumingin si Dalisay sa paligid, ngunit ang nakita niya ay isang bakanting silya sa tabi ng kanyang kama. Wala ang lalaking nangakong magiging kalasag niya. Sa halip, ang tanging naririnig niya ay ang tuyo at matigas na tunog ng monitor. Bawat pintig ay tila isang paalala na siya ay nag-iisa sa kanyang paggising. Pumasok ang isang nurse. Ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. Dr. Dalisay, gising na po kayo. Salamat sa Diyos. Nasaan? Nasaan si Mateo? Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Nag-iwas ng tingin ng nurse. Ang asawa niyo po ay nasa ilalim ng kustodya ng pulisya. Pati na rin si Attorney Mateo Valeriano. Sinasabing may kinalaman si attorney sa tangkang panunuhol at panggugulo sa inyong medical records. Tila tumigil ang mundo ni Dalisay. Ang antidote na nagligtas sa kanyang buhay ay tila naging lason muli nang marinig ang balitang iyon. Hindi ito maaari. Alam niya ang katotohanan. Alam niya kung sino ang nagligtas sa kanya at kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya. Pilit na bumangon si Dalisay kahit na ang mga tubo ng suwero ay humihila sa kanyang balat. Kailangan ko silang makausap. Hindi totoo iyon. Si Mateo. Si Mateo ang nagligtas sa akin. Doktora, huwag po kayong kumilos. Mahina pa ang katawan nyo. Pigil ng nurse. Ngunit ang determinasyon ni Dalisay ay mas matimbang kaysa sa anumang panghihina. Sa labas ng ospital, sa loob ng patrol car, nakatingin si Mateo sa langit. Ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip. Alam niyang ito na ang pinakamahirap na laban ng kanyang karera at ng kanyang buhay. Hindi lamang ang kanyang lisensya ang nakataya, kundi ang kalayaan ng babaeng minahal niya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lorenzo at Elena. Ang pag-ibig ni Mateo kay Dalisay ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang pekeng pirma o bayarang saksi. Samantala, sa isang hindi natukoy na lugar, si Dr. Sandoval ay mabilis na nag-eempake. Isang bag na puno ng pera ang nakapatong sa kanyang kama. Ang huling kabayaran mula sa secret account ni Lorenzo. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid upang tumakas, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Saan ang punta natin, Doktor? Hindi pa tapos ang ating konsultasyon. Isang lalaking nakasuit ang nakatayo doon, ang partner ni Mateo, mula sa law firm, kasama ang isang grupo ng mga private investigators. Ang bitag na inakala ni Lorenzo na nakakulong kay Mateo ay dahan-dahan palang bumabaligtad patungo sa kanila. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang nakakatakot na revelasyon ang naghihintay kay Dalisay. Ang lason na belladonna ay may isang side effect na hindi nabanggit ni Elena. Ang pansamantalang pagkawala ng kakayahang kumilala ng mga muka sa ilalim ng matinding stress. Nang pumasok si Manang Rosa sa ICU, tumingin si Dalisay sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sino ka? Bakit ka narito sa kwarto ko? Napabitaw si Manang Rosa sa hawak niyang recorder. Ang tagumpay na inaasahan nila ay nauwi sa isang bagong trahedya. Nakalimutan ni Dalisay ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay sa oras na kailangan nila ang bawat isa. Sino ang gagamit sa pagkakataong ito upang tuluyang wasakin ang tiwala ni Dalisay? At paano maipagtatanggol ni Mateo ang sarili kung ang tanging saksi na makakapagligtas sa kanya ay hindi na siya matandaan? Ang bawat paghinga ni Dalisay ay tila isang huling paghinga sa gitna ng dagat ng kawalan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mahina. Ang kanyang isipan ay tila isang lumulutang na bangka sa gitna ng madilim na kalangitan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng katalinuhan at pagmamahal
Ngayon ay tila basag na salamin na sumasalamin sa mga naguguluhang imahe. Sino ka? Bakit ka nandito? Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Manang Rosa na parang mga matatalas na tinik. Ang matandang babae na matagal nang naging kanlungan ni Dalisay, ngayon ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Dalisay, ako si Manang Rosa, ang iyong tagapagsilbi, ang iyong inainahan. Ang boses ni Manang Rosa ay gumaralgal, puno ng sakit at pagkabigla. Inabot niya ang kamay ni Dalisay, ngunit umatras ang doktora. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi kita kilala. Lumabas ka, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahina at walang buhay. Sino ang nagpapadala sa iyo? Hindi ako nagpapadala. Ako si Manang Rosa, ang iyong kaibigan. Pilit na sagot ni Manang Rosa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ngunit walang epekto. Ang paningin ni Dalisay, ang kanyang memorya, ang kanyang kakayahang kumilala, lahat ay tila binura ng misteryosong lason. Sa kanya, ang lahat ay naging isang kawalan. Samantala, sa loob ng kulungan, nakaupo si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon sa kabila ng mga posas at kawalan ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang lumaban. Ang pag-amin ni Elena sa recorder, ang paglalantad kay Dr. Sandoval, at ang katotohanang sinubukan silang patayin ni Lorenzo. Lahat ng ebidensya ay naroon. Ngunit paano niya gagamitin ang mga ito kung ang tanging saksi na magpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan ay hindi na siya matandaan? Huwag kang mag-alala, attorney. Wika ng isang nakababatang pulis habang nakatayo sa labas ng kanyang selda. May tiwala kami sa iyo. Hindi mo naman ginawa ang mga paratang. Ngunit ang tiwala ay hindi sapat. Kailangan niya ng ebidensya na hindi kayang itago ng sinuman. Sa ospital, patuloy na sinubukan ni Manang Rosa na maibalik ang alaala ni Dalisay. Nagdala siya ng mga larawan, mga sulat at mga gamit na pamilyar sa doktora. Ngunit ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang bawat tao ay tila isang anino lamang sa kanyang paningin. Biglang, isang anino ang dumating. Isang taong hindi niya inaasahan na makikita. Elena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang malamig na tagumpay. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang recorder. Dalisay, nais mong mahanap ang katotohanan? Narito ito. Wika ni Elena, habang pilit na itinatapat ang recorder sa doktora. Ang tinig ni Dalisay na nag-aalok ng pera kay Dr. Sandoval ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang bawat salita ay tila isang matigas na bato na bumagsak sa puso ni Manang Rosa. At nang tumingin si Dalisay kay Elena, hindi niya nakita ang kanyang pinsan, kundi isang estranghero. Sino ka? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang buhay. Ako ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. Ako ang magpapakita sa iyo kung gaano ka naging kahanga-hanga ang iyong asawa. Sagot ni Elena habang itinuturo ang isang larawan ni Lorenzo na nakalagay sa bedside table. Pero bago yan, kailangan mong malaman kung gaano ka naging kaawa-awa, kung paano ka nagpabaya sa sarili mo habang ako ay nagtatrabaho at nagbibigay ng pagmamahal. Siya na ang nagsabi na ang iyong pagkatao ay walang saysay. Kaya't kahit sinong estranghero ang iyong makita, ako ang magtuturo sa iyo kung paano muli lumaban. Hindi na nakatiis si Manang Rosa. Sinugod niya si Elena, ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang security guard. Huwag mo siyang sasaktan, sigaw ni Manang Rosa habang pilit na nagpupumiglas. Samantala, sa opisina ng pulisya, tinawagan ni Mateo ang kanyang partner sa law firm. Kailangan ko ng tulong mo, Attorney Ramirez. Ipakita niyo sa hukuman ang lahat ng katotohanan. Kailangan nating maipakita na si Lorenzo at si Elena ang nasa likod ng lahat. Naiintindihan ko, Mateo, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya.
Ang panunuhol ni Dalisay, mahihirapan tayong ilabas ka sa kulungan at ang pagkawala ng alaala ni Doktora Dalisay, isang malaking hadlang din iyon. Sagot ng kanyang partner. Alam ko pero hindi tayo susuko. Sa ilalim ng batas, may mga paraan para malampasan ang mga hadlang na ito at hindi rin ako susuko kay Dalisay. Matatag na wika ni Mateo. Sa loob ng ICU, tinitigan ni Dalisay ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Sino ako? Bakit ako narito? Ang mga tanong na yon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga labi. Kung ang katotohanan ay nakatago, kung ang kanyang nakaraan ay binura, kung ang mga taong mahal niya ay hindi na niya makikilala, kung gayon, kailangan niyang muling likhain ang kanyang sarili. Alam mo, wala na akong pakialam kung ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, wika ni Dalisay sa salamin. Ang nakaraan ko ay tapos na. Ngayon, sisimulan ko ang bagong buhay na gusto ko. Walang pamilya, walang asawa, walang utang na loob. Ako, ang doktora na wala nang kilala. Ang simula ng lahat. Isang mapanuksong ng ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Isang bagong plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa wakas, sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng isang punto kung saan ang dilim at ang liwanag ay magtatagpo. Sino ang magtatagumpay sa laban na ito? At ano ang mangyayari kapag ang isang babaeng nag-iisip na wala na siyang mapaglalagakan ay nagsimulang maglaro ng sarili niyang mga patakaran? Ang bawat pag-ikot ng mundo sa paligid ni Dalisay ay tila isang paulit-ulit na pagbagsak sa isang madilim na bangin. Ang mga salita ni Elena na binitawan sa kanya noong nakaraang araw ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala ng pamilya, wala ng asawa, wala ng utang na loob. Tanging siya na lamang. At sa pagtanggap niya sa katotohanan yon, isang matigas at nakamamatay na determinasyon ang lumitaw sa kanyang puso. Doktora, Dr. Dalisay, ang tinig ng nurse na tumatawag sa kanya ay tila isang kakaibang tono. Lumingon siya, ngunit sa kanya, ang nurse ay tila isang estranghero lamang, isang mukhang hindi niya matandaan. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang dating doktora, ang dating asawa, ang dating kaibigan, lahat ay naglaho na. Pinapatawag po kayo ng pulisya. Sabi nila, ay may gusto silang itanong sa inyo tungkol kay Attorney Mateo Valeriano. Sagot ng nurse, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Dalisay. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya. Sa opisina ng pulisya, tumingin si Dalisay sa mga awtoridad. Ang mga mukha nila ay tila mga maskarang walang emosyon. Dr. Dalisay, nakatanggap kami ng impormasyon mula kay Elena Santos na ikaw daw ay nakipagsabuatan kay Attorney Valeriano upang manuhol kay Dr. Sandoval at baguhin ang iyong medical records. Wika ng punong pulisya. Talaga? Ang tugon ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanatiling blangko. May ebidensya kami. Wika ng isa pang opisyal habang ipinapakita ang recorder. Ang boses niya na nag-aalok ng pera kay Dr. Sandoval. Ngumiti si Dalisay. Gusto mo ba ang katotohanan, officer? Lahat ng iyon ay isang pagtatangkang protektahan ang aking sarili. Si Attorney Valeriano, siya ay hindi pa asawa ko. Siya ay kaibigan ko lamang. Hindi kami nagkakaroon ng relasyon, kaya walang kinalaman si attorney sa aming mga problema. Nagulat ang mga pulis. Ito ang hindi nila inaasahan. Ang pagiging sapat na tapat ng mga doktora sa harap nila ay hindi nila inaasahan. Nasa iyo ang mga dokumento, ngunit hindi ka namin mapipilitan, sabi ng punong pulisya. Ngunit may isang bagay na hindi niyo pa alam, wika ni Dalisay. Ang aking asawa, si Lorenzo, ay may koneksyon sa grupo ng sindikato. Gusto niyang makuha ang aking klinika at ginamit niya ang iba't ibang paraan para maisakatuparan ang kanyang plano. Sa ngayon, siya ay nakakulong, ngunit hindi ko pa siya matatanggap sa kanyang kaharian.
Wala akong pakialam. Iyon ang linya ni Dalisay. Alam niyang kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang i-play ang card ng isang mapanganib na babae. Kung gusto niyo ng katotohanan, tanungin niyo si Elena. Siya ang may hawak ng lahat. Dagdag niya. Sa kabila ng kanyang panlilinlang, nagtatagumpay si Dalisay sa mga pulis. Nag-alinlangan ang mga awtoridad at nagsimula silang magduda kay Elena at sa koneksyon ni Lorenzo sa underground. Kung ganoon, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ng isa sa mga opisyal. Magsisimula ako ulit, sagot ni Dalisay. Sa tulong ng inyong ebidensya, ititigil ko ang mga negosyo ng aking asawa at magtatagumpay ako. Sa labas ng opisina ng pulisya, naghihintay si Elena sa isang madilim na sulok, kasama ang kanyang mga tauhan. Ano ang sinabi niya? Nagmamadaling tanong ni Elena. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Mateo. Sagot ng isang lalaki. Nagsinungaling siya, sabi ni Elena habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mahirap pa rin siyang makontrol. Sumunod kayo sa akin. Sa isang lihim na lugar kung saan nagtatago si Lorenzo, ngumingisi siya habang pinanonood ang balita sa telebisyon. Magaling Dalisay, wika ni Lorenzo, ang kanyang nangiti ay naglalarawan ng tagumpay. Kailangan mo ring maging matalino para manatili ka sa laro. Ngunit hindi mo alam na ang lahat ng iyong mga hakbang ay aking itinakda. Sinimulan ni Dalisay ang kanyang bagong buhay. Sa tulong ng pulisya at kanyang partner sa law firm, sinubukan niyang sugpuin ang mga transaksyon ni Lorenzo. Binalaan niya ang mga kalaban nito at pinilit niyang bawiin ang lahat ng ari-ariang ninakaw sa kanya. Ngunit alam ni Dalisay na ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Isang laro na kung saan ang kanyang asawa at kanyang pinsan ay patuloy na nagmamatiyag sa kanya, naghihintay ng isang pagkakamali. Isang gabi, habang pauwi si Dalisay, biglang umatake ang mga lalaki ni Elena. Ikaw ay mamatay. Sigaw ng lalaki habang sinugod nila ang doktora. Sa pagitan ng mga paghagis at kalaban, naagaw ni Dalisay ang isang baril mula sa isa sa kanyang mga kalaban. Sa loob ng ilang sandali, wala nang makakakita sa iyo. Galit na sigaw ni Dalisay. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Sino ang magiging biktima? Si Dalisay o ang kanyang mga kalaban? Ang katotohanan ba na ipinaglalaban niya ay magtatagumpay? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib, nagbabadya ng panganib at kamatayan. Ang baril sa kanyang mga kamay ay tila nagiging isang extension ng kanyang sariling kaluluwa, isang huling depensa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata ng kanyang mga kalaban na kanina ay puno ng puot at kasakiman, ngayon ay nagliliwanag sa takot. Huwag! Sigaw ng isa sa mga lalaki ni Elena habang pilit na inaabot ang baril ni Dalisay. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang daliri, na kanina ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at walang pag-aalinlangan na nasa gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa madilim na kalye. Isang lalaki ang bumagsak sa lupa, ang dugo ay mabilis na kumalat sa aspalto. Sa gitna ng kaguluhan, ang isang lalaki ay tumalon at tinangkang agawin ang baril. Ngunit mabilis na hinila ni Dalisay ang sarili, isang sandaling agawan na nagtapos sa isa pang putok. Isang biktima ang muling bumagsak. Ang mga natitirang tauhan ni Elena ay biglang napatigil. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot at pagkabigla. Ang babaeng dating kanilang biktima, ang babaeng dating nagmamakaawa, ay nagiging isang nakamamatay na mandirigma. Umalis kayo! Bago ko pa kayo mapatay! Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng lakas at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa. Nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan. Pagkatapos, ang mga natitirang tauhan ni Elena ay tumakbo palayo. Nag-iiwan ng kanilang mga kasamahan sa basang lupa. Naiwan si Dalisay sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baril. Ang amoy ng pulbura at dugo
ay umaalingaw sa kanyang ilong. Hindi niya inaasahan na kailangang pumatay. Hindi niya inaasahan na magagawa niya ito. Ngunit sa gitna ng lahat, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang lumitaw sa kanyang puso. Dalisay, ang pamilyar na boses na yon ay tila isang himala. Tumingin si Dalisay at nakita niya si Mateo na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa kanya, ngunit ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Mateo, bulong ni Dalisay habang siya ay unti-unting bumabagsak sa lupa. Nakuha siya ni Mateo. Hinawakan siya sa kanyang mga braso. Dalisay, anong nangyari? Inatake nila ako. Pinatay ko sila. Sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagkabigla. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Itawag ko lang ang pulis. Sa ospital, muling sumailalim si Dalisay sa mga pagsusuri. Ang kanyang mga sugat ay ginamot at ang kanyang mga pasa ay nagamot. Ngunit ang mga pasa sa kanyang kaluluwa ay nanatiling malalim. Sa loob ng kanyang silid, tumawag si Mateo kay Manang Rosa. Manang, ligtas na po si Doktora Dalisay, pero nagkaroon po ng bakbakan. Kailangan natin ng tulong mo, Manang, dahil nahihirapan na si Dr. Dalisay na magtiwala sa mga tao. Lalo na sa akin. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Dalisay, isang kakaibang bisita ang dumating sa kanyang silid. Ito ay si Elena. Nakatago sa dilim, dahan-dahang lumapit si Elena sa kama ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nangungusap sa galit, ngunit ang kanyang mga galaw ay mahinahon at puno ng panlilinlang. Kinuha niya ang recorder na hawak niya kanina, ang ebidensya na gagamitin sana laban kay Dalisay. Gising ka na, Dalisay, bulong ni Elena. Elena, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Dalisay, ngunit kahit na nagulat, ang kanyang pag-iisip ay mabilis na nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Gusto kong tulungan ka, Dalisay, sagot ni Elena. Ang kanyang mga boses ay puno ng malisya. Alam kong hindi ka na naniniwala sa akin, pero meron akong mahalagang bagay na ibibigay sa iyo. Anong gusto mong ipagpalit sa akin, Elena? Tanong ni Dalisay. Alam niya na ang pagbibigay ng recorder ay hindi basta-basta mangyayari. Ang katotohanan, ang buong katotohanan. Wika ni Elena. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang recorder at itinapat ito sa doktora. Ang lahat ng sinabi mo sa pulisya, ang mga sinungaling mo kay Mateo, at ang pagsisikap mong palakihin ang problema, lahat iyan ay nasa recorder. Ang lahat ng ito ay gagamitin sa hukuman, wika ni Elena. Huwag mo akong gagawin, Elena, sagot ni Dalisay. Gagawin ko. At ipapakita ko sa hukuman ang iyong lihim, sa mundo ang iyong karumihan. Ngayon, pumirma ka. Wika ni Elena habang inilalapit sa kanya ang kontrata. Kinabahan si Dalisay, ngunit muli, nanatiling matatag ang kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos, tumawa si Dalisay. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng tagumpay. Elena, hindi mo ako kayang kontrolin. Hindi mo ako kayang paglaruan dahil sa akin, ikaw ang nasa laro. Kinuha ni Dalisay ang recorder at itinapon ito sa basurahan at sinabi, sa tingin mo ba pinapaniwalaan ko ang lahat ng ito? Akala mo ba ang katotohanan ang gusto ko? Nagkakamali ka, Elena. Ako ang bubuo ng sarili kong katotohanan at ikaw ay walang magagawa. Ngayon, ang isang babaeng naghahanap ng katarungan ay hindi na naghahanap ng katotohanan. Siya ay naghahanap ng paghihiganti. Isang malakas na ungol ang narinig. Ang kanyang mga hakbang ay unti-unting lumayo sa silid. Lalaban siya. Ang bawat paglalakad ni Elena ay tila isang marahas na pag-alis mula sa isang nawasak na larangan ng digmaan.
Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng mga marka sa basang sahig ng ospital, mga marka ng pagkabigo at pagkamuhi. Sa kanyang isipan, ang lahat ng kanyang plano ay gumuho, nawasak ng babaeng akala niya ay walang magawa. Hindi niya ako kayang talunin, hindi niya ako kayang sirain, bulong ni Elena sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nangliliwanag sa galit, ngunit ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa takot. Sa isang madilim na bahagi ng ospital, habang nagtatago at nagpaplano, sinubukan niyang kontakin si Lorenzo. Lorenzo, wala na ako. Hindi na ako makakapagpatuloy sa plano. Wala na tayong recorder. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa telepono. Ngunit ang sagot ni Lorenzo ay walang awa. Wala kang kwenta, Elena. Bakit ka pa nabubuhay? Hindi mo man lang nagawa ang isang simpleng trabaho. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag ang kanyang kalagayan, ngunit hindi siya pinakinggan. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho, sino sa palagay mo ang may responsibilidad? Hindi mo na kailangan ng pera. Kung nais mong maghiganti, huwag mo na akong istorbohin. Basta nais kong ipagpatuloy mo ang aking mga plano. Nabulunan si Elena sa galit. Ang kanyang kasintahan, ang kanyang pinagkatiwalaan ay itinapon siya na parang walang halaga. Muling nahanap ni Dalisay ang lakas na lumaban sa kanyang sarili. Kahit na mayroon siyang maraming sugat, ngunit walang katulad ng sugat ng kataksilan at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang paggising, nakita niya si Mateo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga ngiti ay tila nagbibigay daan ng liwanag sa dilim. Ngayon ay hindi na siya takot. Nakadama siya ng kapayapaan. Dalisay, ligtas ka na. Lumaban ka. Palaging naniniwala sa iyong sarili. Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Alam ko, Mateo. Alam ko. Sa susunod, wala nang magiging takot. Sagot ni Dalisay. Matapos ang ilang araw, inihanda ni Dalisay ang kanyang huling laban. Kailangan niyang maghanda ng ebidensya para sa hukuman at kailangan niyang makita si Lorenzo. Sa kulungan, nagkasama sina Dalisay at Lorenzo sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at walang alinlangang naramdaman ng bawat isa ang matinding puot. Akala mo ba mananalo ka, Dalisay? Wala ka nang magagawa, sabi ni Lorenzo habang pinagmamalaki ang kanyang sarili. Ngumiti si Dalisay isang tawa na may mapanuksong kamalayan. Sa palagay mo ba hindi ko alam na sa'yo nanggaling ang lahat ng ito? Hindi mo ako kayang talunin, Lorenzo. Hindi mo kayang sirain ang aking kaluluwa. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Lorenzo. Alam mo, sinabi ni Elena na ako ay walang silbi. Ako ay walang kwenta. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, ikaw ang walang kwenta. Sagot ni Dalisay habang unti-unting inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Lorenzo. Ang pag-amin ni Dr. Sandoval na sinuhulan ka. Ang lahat ng mga ebidensya sa iyong mga paglabag. Ngayon, nasa kamay na ni Attorney Ramirez ang lahat. Kabilang ka sa iyong kalupitan, sabi ni Dalisay. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Nahuli siya ng kanyang pagmamataas. Hindi siya makapaniwala. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Lorenzo. Para matapos na ang lahat, sagot ni Dalisay. Gusto kong mawala ka sa aking buhay, Lorenzo. Hindi na kita kailangan. Hindi na kita mahal. Nawala na ang pagmamahal ko para sa'yo at ikaw ay mabulok sa kulungan. Ang karma ay mabuti, sabi ni Dalisay. Sa hukuman, pinatunayan ni Attorney Ramirez ang lahat ng mga paglabag ni Lorenzo. Si Dr. Sandoval ay tumestigo at ang recorder na gagamitin sana laban kay Dalisay ay ginamit upang bigyang katwiran ang lahat ng kanyang mga aksyon. Ang mga sinungaling at masasamang tao ay mawawala sa lipunan. Ang kanyang kalupitan, ang kanyang kalaswaan, at ang kanyang kasamaan ay nagpapatunay sa kanyang paglabag sa batas. Wika ng hukom. Sa dulo ng paglilitis,
Hinatulan si Lorenzo ng mahabang taon sa kulungan. Si Elena ay ikinulong din sa mga kasalanan na ginawa niya. Sa paglubog ng araw, sa harap ng klinika, nakatayo sina Mateo at Dalisay. Salamat, Mateo. Kung wala ka, hindi ako makakaligtas sa lahat, sabi ni Dalisay. Hindi kita pinabayaan, Dalisay. Iyan ang aking tungkulin at palagi kong ginagawa ang lahat, sagot ni Mateo habang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Ngayon, ang doktora na nakaranas ng maraming pasakit at kahirapan ay muling nagtatagumpay. Muli niyang binuksan ang klinika. Nagbalik siya sa kanyang tungkulin, gumagamot sa mga nangangailangan at naghahanap ng bagong pag-asa. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Ligtas ka na, sabi ni Mateo habang hinalikan niya si Dalisay.